puso. Kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, at patuloy mo kami dinidinig sa aming mga dalangin, sa aming pagdaig, Panginoon, ay naroon ng hindi bukas, upang kaming Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga biyayang binibigay mo sa amin, ang pangahalang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, patuloy mo sinusustain ng mga pamilya na bagay at higit sa lahat sa iyo na kaya, Panginoon, ano bang po ang aming kasalanan at ano po ang makukulan namin sa iyo, Panginoon. Patawarin kami sa binubuling kalakasan at bigyan kami ng muling pagbangon sa aming pananampalataya. Kaya salamat, Panginoon, sa lahat ng aming pananampalataya. Ito ay aming sabang panalangin, tayong pangalan ng Kristo na aming pagpapalala. Amen. Tumayo po tayong lahat. Tumayo po tayo. Ating pong sama-samang basahin ang sumasampalataya.
Sumasampalataya ako sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat, luwalan ng langit at lupa, at kay Kristong bugtong na anak niya at ating Panginoon, na sa iwagan ng Espiritu Santo ay pinanganak ni Virgin Maria, nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato, pinako sa krus ng matay at huling, buma sa dabo ng mga patay, ikatlong araw ay nabuhay na huli, umakyat sa langit at nakaluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Mula roon, paparito, kung kuman mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na Iglesyang pangkalahatan, sa katulungan ng mga taong binanal ng Diyos, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay ng walang hanggan. Tuwid po natin, bago pong pangaral ng salita ng Diyos, hymn number 75, sa Kalbaryo. Ay maralong nga buhay sa Panginoon nakawalay. Di alam buhay niya inalay sa Kalbaryo. Sa dakila niyang kahawalan, na pagkawalan ay nakamtan, pinalaya sa kasalanan sa Kalbaryo. Sa kanyang salita'y nalaman, ako'y tigil ng kasalanan, hanggang siya ay aking lapitan sa Kalbaryo. Sa dakila niyang kahawalan, kapatawaran ay nakamtan, pinalaya sa kasalanan sa Kalbaryo. Kay Jesus lahat ibinigay, sa Kanya ako'y nabubuhay, ngayon awit ng kaluluway sa Kalbaryo. Sa dakila niyang kahawalan, kapatawaran ay nakamtan, pinalaya sa kasalanan sa Kalbaryo. O pag-ibig niyang may dahilan, o biyaya ka magkamangha, na sa ating pinakita sa Kalbaryo. Sa dakila niyang kahawalan, kapatawaran niya'y nakamtan, pinalaya sa kasalanan sa Kalbaryo. Sa dakila niyang kahawagan, kapatawaran niya'y nakamtan, pinalaya sa kasalanan sa Kalbaryo. Nakaupo na po tayo. At hali, mangulang ulit tayo ni Brother Aimel sa pangaral ng salita ng Diyos. Sa Diyos po ang papuri. Purihin po ang Diyos sa hapon na ito. Tayo po yung muli ay dadako sa pag-aaral ng kanyang salita. Mamatay. Check. Hello.
Lobat. Galing ko. Check yan. Purihin po ang Panginoon sa hapon na ito. Tayo po ngayon ay muling dadako sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Bago po tayo magsimula ay hingin po natin ang tulong at gabay ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo sa hapon na ito ng aming patuloy na gawain ng panambahan. Salamat po na kayo pong patuloy na nangunguna sa aming gawain na ito. Nawa po ay patuloy po namin kayong masamba sa Espiritu at katotohanan. Nawa po ay maging kalugod-lugod sa inyong harapan ang aming gawain ng pagsamba sa maghapon. Panginoon, kami po ay dadako ngayon sa muling pagbulay-bulay ng inyong salita. Muli po namin hinihingi ang inyong banal na Espiritu Santo na ipagkaloob niyo sa amin upang lubos naming maunawaan ang mga katotohanan na inyong naisulat muli po sa Lucas chapter 15. Nawa po, Panginoon, na itulungan niyo po ang mga ngaral na maibahagi ang inyong salita ng may katapatan. At ngayon din po ang mga makikinig, buksan niya, patuloy po sila magkaroon ng bukas na puso at bukas na isipan upang lubos naming maunawaan ang lahat ng mga importanteng katotohanan mula po sa aklat ng Lucas. Ito po ay dinadalangin namin sa pangalan lamang ni Jesus. Amen. Ito po ay magiging kaduksong ng naging pag-aaral natin kaninang umaga. Kung kaninang umaga po ay pinagbulay-bulayan natin ang Lucas chapter 15, verse 1 to 7. Susundan po natin ito ngayong hapon ng Lucas chapter 15, verse 8 to 10. At ito po ang sinasabi, verse 8, O sinong babae na may 10 pirasong pilak, na kung mawalan siya ng 1 piraso, ay hindi ba magsisindi ng 1 ilawan at magwawalis ng bahay at naghahanap na mabuti hanggang ito'y matagpuan niya. At kapag matagpuan niya ito, ay tinatawag niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay na nagsasabi, Makigalak kayo sa akin, sapagkat natagpuan ko na ang pilak na nawala sa akin. Ngayon din, sinasabi ko sa inyo, may kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Yan po ang sinabi sa Lucas chapter 15, verse 8 to 10. Kaya kung matatandaan po natin, kaninang umaga, nagkaroon po tayo ng pagbubulay-bulay doon po sa verse 1 hanggang verse 7, na isa po itong talinhaga na ibinahagi mismo ng Panginoong Jesus. So ito po ay parang ikalawang talinhaga na ibinahagi ng Panginoong Jesus nung siya po ay kasalukuyang nakikipagsalo-salo sa mga maniningil ng buwis. So, medyo may kahawig po yung kwento o yung overall structure ng unang talinhaga at dito po sa ikalawang talinhaga. Ngunit sa pagkakataon po na ito ay gumamit po ng iba pang analogy ang Panginoong Jesus. So, kanina po yung unang talinhaga na pinag-aralan natin ay ang ginamit niya po na analogy ay patungkol sa pastol at sa kanyang mga tupa. Ngayon naman po ay patungkol sa isang babae na nawalan ng pilak. So, ito pong pilak na ito ay sa panahon po natin, ito po yung parang mga coins na ginagamit po natin na currency. Sa katulad po sa atin sa Pilipinas, marami po tayong coins na ginagamit. May 1 peso coin, 5 peso coin, 10 and 20. Na sa panahon po natin ngayon, yung pati 20 pesos ay barya na lang din. Literal na barya na lang din po ang
20 pesos dahil sa mahal ng bilihin. Kaya ito rin po yung ginawa ng Panginoong Hesus na analogy sa kanyang ikalawang talinhaga. At sa atin po, sa Pilipinas, marami po tayong mga paniniwala tungkol sa barya. Minsan, may mga tao na nagmamaliit sa mga barya. No, kaya pag sinabing barya-barya lang o sukli-sukli lang, isa itong maliit na halaga. Ngunit dahil nga po sa hirap ng buhay ngayon, mas marami po yung naniniwala na bawat barya ay mahalaga. Bawat barya ay importante. At ano po yung isa ring kasabihan na lagi nating naririnig? Hindi makakabuo ng 100 piso kapag kulang ng piso. So kapag kulang ng piso, 99 lang yun. Hindi natin mabubuo yung 100. Na parang katulad po dun sa talinhaga natin kaninang umaga, na dahil kulang ng isang tupa, 99 lang yung natira. So yung isang nawawala, yun yung pangkompleto dun sa 100. So sa pagkakataong ito, ginamit din po ng Panginoong Hesus na analogy or imagery ang patungkol sa mga pilak na ito. At dito po sa talinhagang ito po yung mensahe na nais kong maiwan sa atin ngayong hapon. Na medyo kahawig po nung mensahe din kanina umaga na ang Panginoong Hesus mismo ang siyang humahanap sa mga mananampalataya na nawawala at ang mga mananampalataya na kanyang nahanap ay tutugon ng pagsisisi. So muli po nating balikan ang kalagayan po ng Panginoong Hesus. Sabi ko nga po, ito pong Lucas chapter 15 ay galing po ito sa mga later part ng ministry ng Panginoong Hesus, kung saan po malapit na siyang ipako sa krus. Ito po yung, kung hatiin po natin sa tatlo, yung naging paglalakbay ng Panginoong Hesus, nung siya po ay nagministeryo dito sa lupa, nasa pangatlong part na po ito, malapit na sa dulo. Malapit na po niyang i-fulfill yung kanyang nakatakdang kamatayan na kailangan niyang gawin. At muli po, dito po sa pagsasalo-salo na nangyayari sa chapter 15 ng Lucas, sino po yung mga kasama niya dun sa table, na kasama niyang kumain at ka-fellowship niya? Mga maniningil ng buwis. Na ano po yung tingin ng mga tao sa mga maniningil ng buwis ng panahon na ito? Mga masasamang tao, mga kurakot, at mga mapagsamantala. Dahil kayang-kaya nilang bawasan yung mga pera ng mga tao na kanilang nakokolekta. Kaya isang masamang image po ito dun sa mga pariseyo at mga eskriba. Sino naman po yung mga yon? Yung po yung mga righteous person na akala nila dahil sila yung sumusunod sa mga batas ng simbahan ng panahon na yon, ay sila na yung mga mas matutuwid na tao. Ngunit paulit-ulit nga rin po natin malalaman na kahit po yung pinakamasasamang mga tao ay kayang baguhin ng biyaya ng Diyos. Kahit po itong mga tax collector na ito. At sabi ko nga po, isa po dun sa 12 disciples ay tax collector o maniningil ng buwis. At yun po ay sino po sa 12 disciples ang maniningil ng buwis? Si Mateo. Na tinawag po siya ng Panginoong Hesus nung nandun siya mismo sa kanyang booth, sa opisina niya mismo. Tinawag siya ng Panginoong Hesus at sumunod naman siya. So hindi lang siya basta-basta iniligtas, naging alagad pa ng Panginoong Hesus. At isa pa siya sa mga nagsulat ng Gospel, yung unang-unang libro sa New Testament, yung The Gospel according to Matthew. So kita po natin dito na bagamat siya po ay nakikipag-fellowship sa mga alam natin na mga makasalanang tao ng panahon na yon, ay hindi niya pa rin ito nakita na masamang bagay, bagkus ito po ay opportunity upang ibahagi ang magandang balita. At ano po ang mga katotohanan na nais ko naman na malaman natin dito po sa ikalawang talinhaga na ito? 3 bagay lamang po. At unang-unang bagay na nais ko pong matandaan natin ay mula po sa verse 8,
mayroong malaking halaga ang bawat isang mananampalataya sa Diyos. Muli po, sabi po sa verse 8 ng Lucas chapter 15, "O sinong babae na may 10 pirasong pilak, na kung mawalan siya ng 1 piraso, ay hindi ba magsisindi ng 1 ilawan at magwawalis ng bahay at naghahanap na mabuti hanggang ito'y matagpuan niya?" So meron daw pong isang babae na merong 10 pirasong pilak. Ngunit nung ito po ay napag-aralan din namin nung mga panahon po na si Pastor po ay nag-tutor pa sa akin ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Meron po itong historical context na nung panahon po na ito, kapag po ang isang babae ay ikinakasal, binibigyan siya ng dowry. Sa panahon po natin, parang di na po masyado uso yun. Sa mga ano po pala, sa mga Muslim, hanggang ngayon may dowry pa din. Na kapag nagpakasal po ay ano po yung ibinibigay ng pamilya ng lalaki? Mga kalabaw, kambing, bahay, negosyo, kapalit nung pag-aasawa. Ito po sa context po nito, yung babae po na may 10 pirasong pilak, natanggap niya rin po itong 10 pirasong pilak bilang dowry or kabayaran sa kanya bilang pagpapakasal sa kanya. At ito po ay kinokolekta, yung 10 piraso ng pilak, at inilalagay sa isang supi or sa isang headband. So, ibig sabihin po, meron pong kasuotan na pang-ulo ng babae na sinusuot nila sa kanilang ulo at meron itong laman na 10 pirasong pilak. So, parang sa panahon po natin ngayon, ang katumbas po nito ay wedding ring. Na kapag yung isang lalaki po ay nagpo-propose sa isang babae, binibigyan niya ito ng isang wedding ring. Na kung magarbo po yung kanilang mga pamilya ay kadalasan ay diamond ring. Yun po yung katumbas nito. Na yung babaeng ito, nung siya po ikasal, nakatanggap po siya ng isang headband or supi na may kasamang 10 pirasong pilak. So kaya po importante po itong kasuotan na ito sa babaeng ito. At hindi lang po ito basta-basta accessory. Although maganda siyang accessory kasi pilak, silver. So maganda po siyang isuot. Pero bukod po doon, ang sabi po ay functional din ito. Na kung sakaling may masamang bagay na mangyari sa kanyang asawang lalaki, maaari niyang ibenta o isanla itong headband na ito. So parang lumalabas din po na itong kasuotan na ito ay isang insurance. Na halimbawa po ay mamatay o magkaroon ng malubhang karamdaman at kailangan nila ng pinansyal na panggastos. Ang ginagawa po, ito pong 10 at ito pong headband na ito na may 10 pirasong pilak ay ibinebenta. Pwedeng pa isa-isa yung pagbebenta ng pilak. Depende sa pangangailangan. At sinasabi rin po na nagpapakita rin po ito ng katayuan ng isang babae. Sa paanong paraan? Kapag daw po nagkaroon ng matinding kasalanan yung babae sa kanyang asawa, kinukuhanan ng 1 piraso. So parang nagiging social status din siya. Na kapag meron pa itong 10 pilak, meron pa silang yaman, at meron pang kapurihan itong babaeng ito. At kapag kukunti na yung pilak dun sa headband o sa headdress na ito, ibig sabihin, meron silang pinansyal na kahirapan o merong unpure or impurity dito sa babaeng ito. Kaya napakahalaga po netong 10 pirasong pilak na ito. Yun po yung background kung bakit ito po ay ginamit. At ito po ay nandun pa po sa tradisyon nung panahon na nabubuhay ang Panginoong Hesus. Katulad po nung pag-aalaga ng tupa, kaya rin po ginamit na example yun ng Panginoong Hesus. Yun yung karaniwang nakikita o karaniwang trabaho ng mga tao nung panahon na yun. Kaya't nakikita po natin sa talinaga, nung nawalan lang po ng 1 pirasong pilak, siguro po ay nalaglag or sa kanyang pagsusot, hindi niya napansin na
lumuwag yung isang pilak at nahulog, puspusan po ang kanyang paghahanap dun sa nawalang pilak. Kasi ano nga naman po, pag nakita natin na parang kulang ng isang piraso, ay hindi maganda. Mas maganda kung kumpleto yung buong set ng kanyang accessory na ito. Naging lubusan po ang paghahanap ng babae. So parang yung nawawalang pilak, dun po sa mensahe kaninang umaga, ito po yung katumbas ng nawawalang tupa. Ngunit mas malalim po ang pilak pagdating sa analogy. Kasi yung tupa po ay living thing. May buhay po yun. Kaya niyang umiyak. Kaya niyang gumawa ng mga ingay upang makuha yung atensyon ng pastol. Pero itong babaeng ito, na nawala yung kanyang pilak, yung pilak po, yung coin o yung barya na ito, non-living thing ito. Ito po isang bagay na walang buhay. Kaya, mas mahirap po hanapin siguro ito. At mas maliit din po ito. At tayo po bilang mananampalataya, lagi rin po tayong, nung tayo po hindi pa mananampalataya, lagi rin po tayong ikinukumpara sa Biblia sa mga patay. Na tayo daw po ay may patay na kaluluwa kapag tayo ay malayo sa Diyos. Kaya't makikita po natin ang halaga ng isang pirasong pilak na ito sa nagmamayari na ito na babae. Kapag yung pilak mo ay nawawala o nababawasan yung kabuuang halaga ng headdress na ito. At kapag yung pilak po ay nawawala at hindi makita, nawalan po ito ng silbi na hindi nagamit. Hindi na makakapagbigay ito ng gamit, wala na itong insurance na may bibigay sa babae, wala na yung kagandahan na maaari nitong ibigay, hindi na rin ito pwedeng gamitin sa oras ng pangangailangan. Ngunit syempre po, ang layunin ng talinagang ito ay ituro ang halaga ng isang makasalanan sa Panginoon. So makikita po natin, tulad po ng nawawalang pilak na ito, ang mga tao ay hindi nilikha para mabuhay sa kasalanan at sa pagsuway sa Panginoon. So yung pilak po na nawawala ay parang mga mananampalataya, parang mga tao na wala sa presensya ng Diyos. At wala pong kalagitnaan, wala pong middle ground pagdating sa Diyos. Dalawa lang po yan, kung tayo ay nasa Diyos o tayo ay wala sa Kanya. Kapag tayo po ay nasa Kanya, purihin po natin ang Panginoon. Ngunit kung tayo po ay wala sa Kanya at malayo sa Kanya, namumuhay po tayo nang wala ang Kanyang biyaya. Wala pong kalagitnaan, wala pong middle ground, wala pong medyo malapit sa Diyos, wala pong ganon. Either tayo po ay nasa presensya ng Diyos o wala sa presensya ng Diyos. Ginawa po ng Diyos ang tao para sa isang layunin at yun po ay para sa kanyang kaluwalhatian. Isaiah 43 verse 7, bawat tinatawag sa aking pangalan, sila na aking nilikha ay para sa aking kaluwalhatian. Oo, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Napakaganda po ng sinabi dito. Nakatulad po ng pilak na ginawa po ito para din sa kaluwalhatian ng babae na naghahanap. Ganon din po tayo. Bilang tao, ang pinaka-purpose po natin sa ating buhay ay maluwalhati ang Diyos. At hindi ko po ito malilimutan dahil nung bata pa kami sa Bible study, sa Sunday school, meron pong maliit na libro na merong 100 questions tungkol sa pananampalataya. Yun kaagad ang question number 1. Ano ang layunin kung bakit nilikha ang tao? Upang bigyan ng kaluwalhatian ng Diyos.
At memory verse din po namin ito noon. What is the chief end of man? To glorify God and enjoy Him forever. So ito po, makikita po natin kung bakit mayroong halaga ang mga mananampalataya sa Diyos. Pero hindi po tayo kailangan ng Diyos. Mabubuhay, magpapatuloy ang kaluwalhatian ng Diyos kahit wala po tayo. Pero tayo, kailangan po natin ang Diyos. Nung tayo po ay nilikha ng Diyos, nilikha po tayo ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Ginawa niya ang tao para magkaroon po ng fellowship sa Kanya. Upang magkaroon tayo ng pakikisama sa Diyos. Upang makalakad na kasama Niya. At yan po yung makikita natin sa Book of Genesis, na nung panahon na hindi pa nagkakasala si Eva at Adan, nakakasama nila ang Diyos. Kasama nila sa pamumuhay, kasama nila sa paglakad, nakakausap nila ang Diyos, natatawagan nila ang Diyos. Sabi po sa Genesis 3 verse 8, narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa malamig na bahagi ng maghapon. So originally, ang mga tao ay merong fellowship sa ating Diyos na lumikha sa atin. Ngunit alam po natin kung ano nangyari. Nagkaroon sila ng pagkakasala na hanggang ngayon ay namana natin yung kasalanan ng ating mga kaninunuan na sina Eva at Adan. Nang ang tao ay nagkasala, siya ay naging isang nawawalang kaluluwa. Ang kanyang kasalanan ang naghiwalay sa kanya mula sa kinaroroonan ng Diyos. Ano po yung ginawa ng Diyos kay Eva at kay Adan? Genesis 3:23, kaya't pinalaya siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bungkalin ang lupaing pinagkunan sa kanya. At mula po hanggang Old Testament, hanggang pagdating ng Panginoong Yesus, lagi po yan na nababanggit sa Biblia na ang mga tao ay naging hiwalay sa Diyos. Isaiah 59 verse 2, pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, tayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, ano pat siya ay hindi nakikinig. Kaya't mula po nito, ang mga tao ay nakalayo sa Diyos. Kaya't tayo po, kung hindi pa tayo nananampalataya, kung hindi pa tayo tumatanggap sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus, tayo po yung kayo po, tayo ang inilalarawan nito noon sa nawawalang pilak. Ang buhay na nasa Diyos ay isang kamanghamanghang bagay. Ngunit ang mawala sa Diyos, nawawala ng halaga ang ating buhay. Sabi ko nga po kanina, wala po itong kalagitnaan. Wala itong middle ground. Either ikaw ay nasa presensya ng Diyos or wala ka sa presensya ng Diyos. At paano lang tayo magiging kabahagi muli ng pamilya ng Diyos? Sa pamamagitan sa pagtanggap ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya kung tayo po ay mananampalataya na, purihin natin ang Diyos. Kasi tayo ay natagpuan na. Tayo ay iniligtas na. Tayo ay inilayo na sa kapahamakan. Ngunit kung hindi mo pa tinatanggap hanggang ngayon ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, ikaw ay nawawala pa rin. Nawawalang tupa. At ngayon naman ay nawawalang pilak. Sa talinhaga po ito, para sa babae, hindi po kumpleto ang kanyang buhay hanggat hindi niya natatagpuan ang nawawalang pilak. Ngunit sa kabilang banda, ang Diyos, kahit wala po tayo
kumpleto siya. Ngunit sa tuwing natatagpuan niya ang kanyang mga iniligtas, nabibigyan natin ng kaluwalhatian ang kanyang pangalan. Bagamat hindi tayo kailangan ng Diyos, nagbibigay pa rin ng lugod at kaluwalhatian sa Kanya. Tuwing mayroong tao, tuwing mayroong mananampalataya na naliligtas. Kaya sa unang punto po natin, kahit na tayo ay mga makasalanan noon, tayo ay binigyan ng Diyos ng malaking halaga. Kumpleto ang Diyos. Nandito man tayo o wala, nananatili siyang kumpleto. Ngunit kapag tayo ay naligtas sa pamamagitan ng kanyang biyaya, puspos ng kanyang espiritu at ginamit para sa kanyang kaluwalhatian ang ating buhay. Alam natin, siya ay Diyos, hindi niya tayo kailangan. Ngunit, ano po yung makikita natin sa talinhagang ito? Meron po tayong malaking halaga. Bawat mananampalataya ay may mayroong malaking halaga sa Diyos. Kaya't ano po yung ginagawa niya? Sa tuwing meron pa rin mga mananampalataya na nawawala, ano po yung ginawa nung babaeng ito, nung nalaman niyang nawawala ang isang piraso ng kanyang pilak? Ikalawang punto po natin, naging matindi ang paghahanap ng Panginoong Hesus sa kanyang mga inililigtas. Matindi ang paghahanap ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga iniligtas. Katulad po kaninang umaga, yung pastol nag-effort siya kahit mapanganib, kahit malayo, kahit madaming risk na kasama, nag-effort siya ng matinding effort para lamang makita yung nawawalang tupa. Ganon din po dito. Sa talinhaga ng ating binasa, napakalaking effort din po. Matindi yung ginawang paghahanap ng babae dun sa nawawalang pilak. Matindi ang paghahanap ng Panginoong Hesus sa kanyang mga inililigtas. Ano pong ginawa ng babae para lang makita yung nawawalang pilak? Nagsindi po siya ng ilawan. Nagwalis ng bahay at naghanap mabuti hanggang ito'y matagpuan niya. So, hindi po pinabayaan ng babae yung nawawalang pilak. Hindi niya po hinayaan na ito ay nawawala. Kundi, meron siyang pagnanais na mahanap yung pilak na ito. Kasi ang dami niyang ginawa. Nagsindi ng ilawan, nagwalis-walis, hanggang sa matagpuan niya yung bagay na nawawala. So, ibig sabihin po, kung siya po ay nangailangan na magsindi ng ilawan, ibig sabihin yung pilak ay napapunta sa isang madilim na lugar. Siguro yung mga bahay po noon ay hindi ganito kaganda o kagadami, mga bintana. At kapag dumating na yung hapon ay madilim na. Ngunit para makita, ito pong babae sa talinhaga ay nagsindi siya ng ilawan. Ibig sabihin, yung pilak ay napunta sa isang madilim na lugar. At tayo po, kung tayo ay hindi pa tumutugon sa panawagan ng Ebanghelyo, nasaan daw po tayo? Tayo po ay nasa kadiliman pa rin. At napakaraming tao po ang hanggang ngayon ay nasa kadiliman dahil hindi nila tinatanggap ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Maaaring yung mga tao ito ay matalino, ngunit bulag sila sa katotohanan. Ikalawang Korinto chapter 4 verse 4, sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang wag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos.
So, isa rin po sa description ng mga taong hindi pa tumatanggap ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, siya ay nasa kadiliman. Siya ay nasa madilim na lugar. Siya ay bulag. Hindi niya nakikita ang kahalagahan ng ginawa ng Panginoong Hesus. At dahil sila ay nasa kadiliman, hindi nila alam na kailangan nila ang Diyos. Hindi nila alam na kailangan nila ang Panginoong Hesus. At hanggang ngayon, kung hindi po natin tinatanggap ang kanyang ebanghelyo, nasa kadiliman pa rin tayo. Efeso 2 verse 1, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. At ano po yung isa sa mga punto natin kaninang umaga? Hindi natin kaya sa ating sariling paraan na lumapit sa Diyos. Ito ay gawa pa rin ng Panginoong Hesus. John 6 verse 44, walang taong makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin. Kaya't isang katangian po ng mga hindi mananampalataya pa, sila ay nasa kadiliman. At kapag tayo po ay nakakakita ng mga gamit na nawala, halimbawa nawala ng isang buwan o ng isang linggo, ano na po yung katangian o kalagayan ng gamit na ito? Madumi na, puro alikabok. Kaya't ang mga taong nawawala ay nandun din sa karumihan. Ang mga tao ay natural na madumi dahil puno tayo ng kasalanan. So nasa kadiliman na tayo, nagpapasasa pa tayo sa karumihan, at kapag ang isang bagay ay nawawala at hindi pa nakikita, syempre hindi natin ito nagagamit. Kaya't ang mga taong nawawala ay nawalan din ng silbi. Yung pilak na ito, hindi ito magagamit kasi nawawala nga. At ganoon din po ang mga taong wala sa pananampalataya. Sila po ay nasa kadiliman, karumihan, at nawalan sila ng gamit. Kaya't ginawa ng babae ang lahat hanggang sa makita niya ang pilak, hindi siya tumigil. At ganito rin po ang imahe, ang image ng Diyos. Hindi po siya titigil hanggat hindi naliligtas yung mga taong kanyang pinili. Bagamat tayo ay nanggaling sa kadiliman at karumihan at tayo mga walang silbi, binigyan pa rin tayo ng Diyos ng pagmamahal. Romans 5 verse 8, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. At yan po ang pinakadakilang paraan ng pagbibigay ng pag-ibig sa atin ng Diyos. Yung kanyang anak mismo ibinigay niya para sa ating mga kasalanan. Jeremiah 31 verse 3, ang Panginoon ay nagpakita sa kanya mula sa malayo. Inibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig. Napakaganda po ng binanggit na yun. Isang walang hanggang pag-ibig. At dahil sa pag-ibig na ito, nagkaroon din tayo ng kaligtasan. Ibinigay niya ang kanyang anak upang tayo ay maligtas. At noon pa lamang, meron ng perpektong plano ang Diyos upang iligtas ang mga nawawala. Na napakagandang picture po nito, yung effort na ginawa ng babae para makita yung nawawalang pilak. John 6 verse 39,
ito ang kalooban ng nagsugo sa akin na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi muli kong bubuhayin sa huling araw. Naparito ang Diyos upang hanapin at iligtas ang nawawala. Yan ang naging misyon ng Panginoong Hesus kung bakit siya nagkatawang tao at ibinigay sa atin. Ikalawang punto po natin yon, ang kaligtasan ay mula sa Panginoon. Sa biyaya ng Diyos, ang Panginoong Hesus ang hahanap sa mga mananampalataya na hinirang ng Diyos at sila ay tutugon ng pagsisisi at pananampalataya tungo sa kaligtasan. Kaya nagkakaroon po ng parallel na katotohanan yung una at itong ikalawang talinhaga na ito, na talagang nag-effort ang Panginoong Hesus upang hanapin ang mga taong nawawala, upang iligtas ang mga taong nawawala. At ikatlong bagay na nais kong makita natin, katulad po ng unang talinhaga, na pagkatapos niya makita yung nawawalang tupa, siya ay nagdiwang at nagsaya, ganun din po itong babaeng ito. Nung nakita na niya yung nawawala niyang pilak, ano po yung sinabi sa verse 9 and 10? Nung nakita na niya yung nawawalang pilak, nung natagpuan niya ito, ay tinawag niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay na nagsasabi, makigalak kayo sa akin sapagkat natagpuan ko na ang pilak na nawala sa akin. Gayon din, sinasabi ko sa inyo, may kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi. So katulad po kanina umaga, malaking kagalakan ang ibinibigay sa Diyos at sa buong kalangitan kapag mayroong mananampalataya na iniligtas. Ito rin po yung maging encouragement sa atin. Na tuwing tayo po ay may nadadagdag sa ating kalagitnaan. Diba? Sobrang saya po natin bilang iglesia. Ngunit mas masaya sa kalangitan dahil merong isang kaluluwa na naman ang nailigtas. Kaya't yun po yung ikatlong punto, nagbibigay ng lugod sa Diyos ang kaligtasan ng mga mananampalataya. Kaya kapag tayo po ay nag-share ng gospel o ng salita ng Diyos, katulad po ng ginawa ng Panginoong Hesus, pwede po natin gamitin itong mga talinhaga na ito. At napakaganda po na ipinapakita nito yung dalawang side at dalawang katotohanan. Na bagamat katotohanan na ang Diyos ay gumawa ng paraan para tayo maligtas, mayroon pa ring mga mapapahamak. May mga hindi tutugon sa kanyang panawagan. Kahit sa mga kasama po natin ngayong hapon na ito, na hindi pa nananampalataya, sabi po sa Isaiah 55 verse 6, inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit. Ito na po yung chance natin habang tayo ay nabubuhay pa. Hindi natin alam kung gaano kahaba ang ating magiging buhay. Hindi natin alam kung ano yung kung hanggang ilang taon tayo bubuhayin ng Diyos. Siya lamang ang may hawak ng ating buhay. Kahit habang tayo malakas pa, habang malakas pa ang isipan, habang tayo nakakakita at nakakarinig pa, gamitin natin itong mga opportunity na ito upang mas makilala ang Diyos. Ito po yung mga panawagan din mula po sa mga talinhaga ng ating pinag-aralan mula kaninang umaga. Dahil ito lamang ang ating pag-asa sa ating buhay.
Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Hindi natin kaya sa pamamagitan ng mga mabubuti nating gawa. Wala itong silbi sa harapan ng Diyos. Para lamang itong isang maruming basahan. At alam natin na mangyayari kapag tayo ay namatay na hindi mananampalataya. Tayo po ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, na dito ay walang hanggan nating pagdurusahan ang hindi pagtugon sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Totoo po ang impyerno. Maraming ulit itong binanggit sa Biblia, mula Genesis hanggang Revelation. Katotohanang ipinapakita na mayroong pagdurusa, na mayroong parusa sa mga taong hindi kikilala sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. At sa kabilang banda, kung tayo naman po itutugon sa kanyang panawagan ng Ebanghelyo, may langit tayong pupuntahan, kung saan ay habang buhay na nating makakapiling ang Panginoon. At napakaganda po ng description ng langit na ito kapag nabasa natin sa Biblia. Hindi, wala nang kalungkutan, walang karamdaman, wala na. At habang buhay na nating pupurihin ang ating Panginoon. Dalawa lamang po. Wala nang second chance. Kahit ilang beses nating basahin ang Biblia, hindi natin mababasa yung purgatorio. Dahil yun po ay hindi itinuturo ng Biblia. Ito na yung chance natin. Habang tayo po ay nasa mundong ito, habang tayo ay nabubuhay. Kaya nga namatay ang Panginoong Hesus para sa atin. Para iligtas tayo. Hindi pa ba sapat yung kanyang ginawa? Na kailangan pa natin na sayangin ang buhay natin ngayon at umasa pa sa purgatorio na hindi namang itinuturo ng Biblia? Kapag tayo po ay namatay, agad-agad po tayong haharap sa paghahatol. Agad-agad tayong haharap sa Diyos. At kung hindi po tayo tumugon sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, wala tayong tagapanagot ng ating kasalanan. At kung wala tayong tagapanagot ng ating kasalanan, agad-agad tayong itatapon sa kaparusahan sa impyerno. Ngunit kung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, magiging kasama natin siya sa pagharap sa paghahatol. At sasabihin ng Panginoong Hesus na itong tao ito ay sinagot ko na yung kanyang kasalanan. Tinubos ko na ang taong ito sa kanyang kasalanan. At yun lamang po ang ating pag-asa upang tayo ay maligtas. Hindi natin pwedeng ibida yung mga magagandang bagay o mabubuting bagay na ating ginawa. Dahil hindi ito ang paraan sa ating kaligtasan. Kung bibilangin natin lahat ng mga mabubuting bagay na ating ginawa, ay mas lubog tayo sa mga masasamang bagay na naipon natin habang tayo ay nabubuhay pa. Tandaan po natin lahat ng ating ginawa ay nakalista sa aklat ng buhay. At most likely, 100%, kung pagbabasihan natin yung ating naging buhay at lahat ng ating mga gawa, ay karapat-dapat tayo sa impyerno. Ang pag-asa lamang po natin ay ang Panginoong Hesukristo. Kahit sa pagtatapos po ay nais ko pong basahin natin yung naging kwento ni Zaccheo. Na sabi po ni Brother Kiko kanina umaga ay napakaganda po nito kasi ito na po yung fulfillment.
Ito na yung application nung dalawang talinhaga na ito. Kaya basahin po natin sa Lucas chapter 19, 4 na chapter lamang po pagkatapos ng ating key text. Lucas chapter 19, verse 1 to 10, sabi po dito, siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho, at doon ay may isang lalaki na ang pangalan ay Sakeo. Siya'y isang punong maniningil ng buwis at mayaman. Nagsikap siyang makita kung sino si Jesus, subalit hindi magawa dahil sa karamihan ng mga tao, sapagkat siya'y pandak. Kaya tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita siya, sapagkat siya'y daraan sa daraanan iyon. At nang dumating si Jesus sa lugar na iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, dali ka at bumaba ka, sapagkat kailangan ako'y tumuloy sa bahay mo ngayon. Kaya't siya'y nagmanali, bumaba at natutuwa siyang tinanggap. Nang kanilang makita ito, ay nagbulungan silang lahat na nagsasabi, siya'y pumasok upang maging panauhin ng isang taong makasalanan. Si Sakeo ay tumindig at sinabi sa Panginoon, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinigay ko sa mga dukha, at kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ako sa kaninumang tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang kaligtasan, sapagkat siya man ay anak din ni Abraham. Verse 10, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Dito po sa kwento ni Sakeo ay napakagandang application po ito. Kung kanina ay nagturo ng talinhaga ang Panginoong Yesus, so from parable, ngayon po, 4 chapters matapos po yung parable na ito, naging katotohanan, naging reality. Nakarecord sa Biblia mismo kung paano naligtas din ang isang maniningil ng buwis. At sino po ba yung mga kasama ng Panginoong Yesus dun sa chapter 14? Mga maniningil din ng buwis. Kaya napakalaking katuparan na hindi lamang ito basta talinhaga. Nangyayari ito sa totoong buhay. Makita natin ilang chapter lang yung lumipas, mayroong isang Sakeo na naligtas. At ano po yung nakita natin sa kwento? Pagamat si Sakeo po ay, dahil pandak siya, ay gumawa siya ng paraan, sino pa rin po yung nakakita sa kanya? Ang Panginoong Yesus. Bagamat nagkaroon siya ng ilang hakbang para makita siya, pero kung ang Panginoong Yesus ay nagdire-diretso lang ng lakad, hindi siya maliligtas. Pero ano yung ginawa ng Panginoong Yesus? Dahil si Sakeo ay isang pinili upang maligtas, ang Panginoong Yesus mismo ang naghanap sa kanya. Imagine that. Gaano karaming tao na nakita pa rin ng Panginoong Yesus yung isang pandak na tao. Napakahirap po maghanap ng mga tao, lalong-lalo na po kapag nagsisiksikan at napakaraming tao. Si Sakeo po, yung ipinapakita dito na nawawalang tupa o nawawalang pilak. Siya ay makasalanan, kinamumuhian ng mga tao. Hindi lamang po siya basta-basta tax collector. Siya yung pinuno ng mga tax collector. Siya yung leader ng mga maniningil ng buwis. Bagamat narinig niya ang Panginoong Yesus ay daraan, ang nagpauna o ang nag-initiate pa rin ng, sa kwentong ito ay ang Panginoong Yesus pa rin. Ang Panginoong Yesus pa rin ang nakakita sa kanya. Ang Panginoong Yesus pa rin ang nagkaroon ng initiative upang maligtas si Sakeo na maniningil ng buwis. At ano yung naging tugon ni Sakeo? Meron ba siyang ginawa? Meron po. Dahil ang totoong tugon sa kaligtasan na kung tayo ay naligtas na,
kailangan nating magsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan. Ano po yung naging action niya? Yung mga ninakaw niya, ibinalik niya. At nagbigay pa siya sa mga dukha. So kung totoo po na tayo ay nagsisi na sa ating mga kasalanan, talikuran po natin ito. Yun po ba yung naging dahilan kung bakit ligtas si Zaccheo? Dahil binalik niya yung mga pera? Dahil nagbigay siya sa mahihirap? Yun ba yung dahilan kung bakit siya naligtas? Hindi po. Pero yung mga ginawa po niya na ito, na magagandang bagay, ito po yung bunga ng kanyang kaligtasan. Pero kaya pa rin siya naligtas dahil hinanap siya ng Panginoong Jesus. Ito na po mismo yung application nung dalawang talinhaga na pinag-aralan natin kaninang umaga at ngayong hapon. At napakaganda po ng verse 10 kung saan po natapos yung kwento ni Zaccheo. Sabi po sa verse 10, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Yun po ang ginawa ng Panginoong Jesus. At kung tayo po ay ligtas na ngayong hapon na ito po yung ginawa sa atin kung bakit tayo naligtas. Hinanap po tayo. Ipinakilala sa atin ang salita ng Diyos at pinatanggap sa atin ang kanyang ebanghelyo bilang ating pag-asa. Purihin natin ang Panginoon kung tayo ay isa sa kanyang mga pinili sa kaligtasan dahil katotohanan po na mas marami ang mapapahamak. At sa mga nakikinig po ngayon na hindi pa mananampalataya, sa mga nakikinig po ngayon na hindi pa tumatanggap ng ebanghelyo, yung pastol po na naghahanap ng tupa, hinahanap pa rin kayo hanggang ngayon. Yung babae na nawawala ng barya, nagbubukas pa rin siya ng ilawan upang kayo ay hanapin. Hinahanap pa rin kayo ng Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus ay dumadaan pa rin. Tinatawag niya palagi yung mga pangalan ng mga nawawala ng mga tao na kanyang ililigtas. Kaya kung hindi mo pa tinatanggap ang ebanghelyo sa panahon na ito, manalangin tayo sa Panginoon. Ano kayang problema? Bakit hanggang ngayon ay hindi pa natin tinatanggap ang gospel? Dahil ito lamang yung pag-asa natin sa ating buhay. Tanungin natin ang ating sarili, tinugon mo na ba ang pagtawag ng Diyos sa iyong buhay? Sana po ay oo. At kung tumugon ka na sa panawagan ng Ebanghelyo, ay dapat ay maging parte tayo ng isang iglesia. Dahil yan naman po ay binanggit din ng Panginoong Jesus. Ngunit lagi nating tatandaan, ang kaligtasan is all of Christ, all of God. Wala tayong parte sa ating kaligtasan. Tayo po ay biniyayaan lamang. Purihin po natin ang Panginoon kung tayo ay isa sa kanyang mga pinili. Sa mga kasamahan natin ngayon, mga nakikinig na hindi pa mananampalataya, nawa po ay dumating ang tamang oras na tanggapin po ninyo ang panawagan ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito na kami po ay inyong patuloy na binibigyan ng buhay at kalakasan. Papasalamat po kami dahil sa araw na ito ay muli nyo kaming idinako sa inyong lugar ng pagtitipon upang muli ay makakain ang aming mga kaluluwa ng mga katotohanan mula sa inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa dalawang talinhaga na aming napakinggan ngayong maghapon na ito. Salamat po na kayo po mismo ang gumawa ng paraan upang kami maligtas.
Salamat sa inyong pagbibigay sa Panginoong Hesukristo na namuhay ng walang kasalanan, ngunit nagdusa at ipinako sa krus ng Kalbaryo upang maging tagabayad ng aming kasalanan. Salamat po, Panginoon, na kayo ang humanap sa amin. Salamat po na hindi niyo sinukuan kaming mga mananampalataya, na bagamat kami noon ay makasalanan, ay kayo ay nagkaroon pa rin ng awa at habag sa aming buhay. O salamat po, Panginoon, sa dakilang biyaya na ito na aming tinanggap. At Panginoon, dinadalangin po namin ang aming mga attenders na hindi pa mananampalataya, mga loved ones po namin, mga magulang, kapatid, anak, apo na mga hindi pa mananampalataya. Nawa po, Panginoon, na ikaawaan niyo rin po sila. Nawa ay dumating rin po sila sa kaligtasan. Nawa po, Panginoon, kayo rin po ang tumulong sa amin na maging instrumento ninyo ng paghahayag ng inyong salita. Patuloy po namin magampanan ang tungkulin namin bilang asin ng lupa at ilaw ng sanlibutan. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya na aming natanggap sa aming buhay. Higit sa lahat, sa biyaya ng kaligtasan na inyong pinagkaloob sa amin. Kayo po nawa patuloy ang aming mga purihan sa natitira pang oras ng araw ng panambahan na ito. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa pangalan lamang ni Jesus. Amen. Tumay po tayong lahat sa ating pong magwakas ng mag-awit. Awing naging ang hymn 155. 155, di ko alam ang dahilan. 155. One 55. Ngunit ako'y may katiyakan, maiingatan niya ng lubusan. Aking kaluluwa't buhay, hanggang sa huling araw. Di ko nakakalastan paanong iniligtas, paanong sa kanyang salita ako'y nagtiwala. Ngunit ako'y may katiyakan, maingatan niya ng lubusan. Aking kaluluwa't buhay, hanggang sa huling araw. Di ko makikita makilos Espiritu ng Diyos. Inihanap si Jesus na siyang malulubos. Ngunit ako'y may katiyakan, maingatan niya ng lumusan. Aking kaluluwa't buhay, hanggang sa huling araw. Di ko alam kung kailan babalik si Jesus. Dadaan sa
ganun mabuhay hanggang sa huling araw. Panginoon namin, sa langit, salamat po sa iyong salita. Salamat po napalaking pagkapala po sa bawat isa na tunay nga po na ikaw ang siyang tumatawag sa amin na kami ay walang kakayanan gaya ko ng nag-aral kanina, kaya ng lupa na wala kami kakayanan na iligtas ang aming sarili. Gayun, ikaw Panginoon ang siyang humahanap sa amin. Hinahanap po kami, Panginoon, sa magitan ng iyong ebanghelyo na ipinapangarap sa amin, ang ginawa ng Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito po yung ebanghelyo na pinanawagan sa amin na dapat naming sampalatayanan na kaya ka namatay sa krus ng Kalbaryo para sa aming katubusan. Salamat po, Panginoon, na napakabuti niyo, Panginoon. Pagamat kami ay gaya ng tupang nawala at naligaw, patuloy niyo kaming hinahanap. Patuloy kang gumagawa ng paraan upang tawagin ang mga kaluluwa na iyong iniligtas. Nawa po, Panginoon, ito nga po ang patuloy niyong maranasan namin sa iglesyang ito. Tumawag ka pa, Panginoon, maraming mga kaluluwa sa pamagitan ng ebanghelyo para sa kanilang ikaniligtas. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin, kinikilala po namin ang biyaya na namin natanggap sa araw ito mula sa iyo. Panginoon, salamat po sa mga kaluluwang narito. Nawa, Panginoon, ang salita mo na aming napakinggan ay baon namin sa aming buhay sa araw-araw na patuloy namin ipangaral sa aming mga sarili ang ebanghelyo upang huwag kaming manghina o manghinawa, Panginoon, sa mga pagsubok namin naranasan. Lagi kaming tumingin sa aming Panginoon Kristo hanggang sa matapos namin aming takbuhin pinagkaloob sa amin. Ama namin nasa langit, sa iyo po ang kapurihan, katakilaan, kapasalamatan. Lahat ng ito'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Harilang awang
Maraming salamat po sa Panginoon. Tapos tayo sa ating gawain. Salamat kay Brother Aimel sa kanyang ministeryo sa atin sa maghapong panal kay Literal. Salamat sa salita ng Panginoon na maliwanag na naipangaral. Nga po ay pagpalain ito ng Panginoon sa bawat isa. Lalo po yung tungkol sa talinhaga sa nawawalang tuba at yung nawawalang bilang. Sabi nga po doon, ang Panginoon ang humahanap. Maaaring sabihin ng marami na hindi pala, ang Diyos pala naghahanap. Ay sabihin, pwede na pala akong, kung ako'y maliligtas, ay talagang tatawagin ako ng Panginoon. Pero ang pamaraan ko ng Panginoon na pagtawag ay yung pong Ebanghelyo, paghahanap. Kailangan mapakinggan ang salita ng Diyos at kailangan itong sampalatayanan. Kaya, sabi nga, ang salita ng Panginoon ay parang biting iniyahasik sa tao. Kailangan itong tumubo sa puso mo. Kailangan maunawaan ang Ebanghelyo para sa iyong ikaliligtas. Kaya yung iyong pagdalo dito sa iglesia, ito po yung pumaraan ng Diyos na pagbibiyaya. Nasikan ka, tinatawag ka ng Panginoon sa pangitan ng pangaral ng salita ng Diyos na naway gumawa ito sa iyo. Magbunga ito para sa inyong ikaliligtas. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. At salamat purihin ng Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating sa buong